Okay, so let's do your reading. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng June 22, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. May naka-reverse na card, okay? Inayos ko lang. Okay. Kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel. At mahanap nyo po dito sa ating channel kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below, yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo, fire sign. Silipin natin kung anong meron sa araw na ito. Once again, June 22, 2026. Dina-double check ko siya kasi may mga naka-reverse pala na card. Okay, so let's go tayo, my dear. Fire sign. Let me see what is going on. We have here the Judgment. Clarify natin siya. The Strength card. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, parang merong mangyayari ngayong araw na to na kinakailangan ng tibay at lakas ng loob mo, my dear. Okay? Parang kinakailangan mo talaga siyang harapin. And para maharap mo ito at para mapagtagumpayan mo kung ano man tong bagay na ito, kinakailangan mo magkaroon ng Strength card. Kasi tuwing lumalabas si Judgment card, yung kung ano man yung bagay na yun, kumbaga parang hindi mo siya pwedeng ipagpabukas, hindi pwedeng mamaya, hindi pwedeng next month, ngayon talaga. Okay? Ngayon talaga siya mangyayari. Ay kinakailangan mo ng Strength card. So kinakailangan mo ng tibay at lakas ng loob sa araw na to, my dear. Kasi parang sinasabi na hindi siya yung parang false alarm. Talagang mangyayari talaga siya. Kung ano man to mangyayari na to, tingnan natin. Kuha pa tayo ng ibang mga cards. 8 cards lang tayo ngayon, my dear. Hindi tayo magto 12 cards. 8 cards lang. Tingnan natin, my dear. Additional cards. Basta meron daw mangyayari ngayong araw na ito. We have here the energy of the Death card. Okay. Uy, bumigat siya. May magtatapos ngayong araw na to, my dear. May kinakailangan magtapos. And clarify natin siya. Clarify ko, my dear, para mas maliwanag yung message. Okay, paki-clarify po si Death card. Paki-clarify po si Death card. We have here the energy of the Queen of Swords. Okay. Mas malinaw na ngayon yung message. Si Queen of Swords kasi, my dear, is may kinalaman sa pagbibigay ng second chance or let us say, benefit of the doubt. Okay? Alam niya na, nakita na ng dalawang mga mata niya, confirm na, dinideny pa. Because of what? Minsan because of love. Minsan because of awa. Maraming reason actually, my dear, kung bakit nagbibigay si Queen of Swords ng second chance. And maganda naman yon. Pero to the point na meron tayong Judgment over here. And puro major arcana ha. Maliban lang dito, of course, the Queen of Swords. To the point na lumabas si Judgment, Strength card, Death card.
Ibig sabihin, my dear, kinakailangan mo na talagang gumawa ng desisyon ngayon. Okay, kinakailangan mo na gumawa ng desisyon. So, himayin natin siya. Pagdating sa usapin ng connection, family, friends, and relationship is welcome. Sinasabi na kinakailangan ng pagbabago. No, for some of you is kinakailangan ng authority. Kaya kinakailangan ng strength card. Kinakailangan ng batas. Kinakailangan ng paninindigan, my dear. Okay. Para mangyari kung ano tong pagbabago na to. Okay. For example, ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan, ayaw mo ng ganon. So, kinakailangan sabihin mo yan ngayong araw na ito. Okay? Kasi baka sa energy ng Queen of Swords, medyo matagal mo nang tinotolerate kung ano tong bagay na to. Nakikita mo, naririnig mo, tapos hinahayaan mo lang. Kasi, 'di ba? Sabi ko nga, maraming reason kung bakit mo ginagawa. Maybe because of love, because of awa, because of understanding, so on and so forth. Pero, kung yun ang scenario, my dear fire sign, sinasabi, my dear, na ngayong araw na ito, kailangan mong i-implement itong death card, which is may kinalaman sa transformation, changes, enough is enough, tama na, ayoko na, ng ganito, ng ganyan, ng ganon, at eto dapat yung nangyayari. So, ibig sabihin, hindi mo na ito tolerate kung ano man yung bagay na yan. Kasi baka tinotolerate mo lang na tinotolerate lately. Okay. For some of you, my dear, is more on, may mga hiwalayan na mangyayari ngayong araw na to, my dear. Okay? Ayokong ginagamit yung salita na yun, pero may mga hiwalayan na mangyayari ngayong araw na to. Mayroong maglilihis ng landas or mag-iiba ng landas, my dear. Okay? Baka ilang beses mo nang pinatawad, ilang beses mo nang inintindi, lahat-lahat, and still nakaka-drain, nakakapagod, and you just need to let it go. Okay? Hindi to magiging madali. To the point na sinasabi na kinakailangan mo ng strength card, hindi to magiging madali. Okay? Let me see, my dear. Next card. Fire sign. Tingnan natin anong meron. We have here the energy of the Eight of Cups. Okay. Possible na awa ang nananaig dito, my dear. Okay. And pag may awa na involved, mostly ang nangyayari ay natitake advantage. Umaabuso. Lumalaki ang ulo. Okay? Kasi bakit? Iniintindi, inuunawa. Okay? Eight of Cups to. Nakaturo si Queen of Cups kay Eight of Cups. Parang sinasabi na simula sa araw na to, hindi na pwedeng gamitin sa'yo ng ibang tao yung awa. Hindi naman ibig sabihin, my dear, na magiging cold ka na or magiging masama ka na tao. It is just more on, parang, lalo na pag paulit-ulit ng ginagawa. Parang ganon, okay? And lagi na lang ginagamit yung paawa, yung paganito, yung paganyan. So, I think this is the day na maglalagay ka na ng mga ultimatum. Okay? Sa mga tao na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa sa'yo. Okay? And napakalaking factor ng emotion, ng paawa. Okay? Yun na nakukuha ko dito. Yung iba din sa inyo is aalis na rin sa manipulative, narcissist, na connection. Okay, sabi ko nga may hiwalayan na mangyayari ngayong araw na to. Ayan, tumatalikod ka and then parang sinasabi mo na ayoko na maging biktima mo. Parang ganon. Okay? Let me see, my dear. Additional cards pa tayo. We have here the energy of the Two of Wands. Mostly, ang Two of Wands is making decision or hindi pa nakakagawa ng desisyon. Kasi meron parang baka ito nangyayari sa iyo lately, no? Alam mo na parang kinakailangan mo umalis, alam mo na kinakailangan mo ng death card, kinakailangan mo ng transformation, changes, pero hindi mo magawa-gawa. Kaya nga sinasabi ng card dito na hindi mo na to maiiwasan, kailangan mo na talagang gawin ngayon, okay? So for some of you, wala kayong choice. Mapipilitan talaga kayo mag-decide. For some of you naman is, yan, 'di ba?
Magwo-walk out kayo, aalis kayo, gagawa kayo ng ending, wala kayong choice ngayong araw na to, my dear. Kinakailangan na talaga ninyong gawin ito. Okay? Kasi there's a tendency na talagang nakaka-drain na yung energy, na nakakapagod na talaga, na hindi mo na ma-explain kung paano mo i-recharge or paano mo i-recover yung mga nawawalang energy sa iyo, my dear, nang dahil tinotolerate mo lang kung ano tong sitwasyon na to. Okay? Kung ano tong sitwasyon na to na tinotolerate mo ng tinotolerate. Okay? Alam mo, ang masakit pa dito, kung napakaraming opportunity ang nawawala sa'yo nang dahil iniintindi mo lang at pinipilit mong unawain yung isang tao. Okay? Or mga tao. Okay? So, let me see. Last two cards. Once again, reading mo ito para sa araw ng June 22, 2026. Tingnan natin. What is this? The Tower. Okay. Siguro ayaw mo mag-tower. Maraming may ayaw talaga sa tower. Kasi punong-puno ng panghihinayang. Pero to the point na nandyan siya, my dear, sa kalagitnaan ng strength card at saka ng death card, wala kang choice. Parang ito na, my dear, yung araw na parang bibitaw ka na talaga sa kung ano man yan. Or talagang magsasalita ka na talaga. Nasasabihin mo, ayoko na ng ganito, ayoko na ng ganyan. Dalawa lang ang mangyayari ngayong araw na to. It's either bibitaw ka or you will try to fix it by speaking up. Kasi kaya siguro hindi to naayos kasi hindi ka nagsasalita. Hinahayaan mo lang. So dalawa lang yung mangyayari. Pwede din naman mag-i-speak up ka, and then after na magkakaroon ng misunderstanding and then maghihiwalay. Pwede, my dear. Okay? Pero yung pinaka-highlight ng reading natin ngayon is itama kung ano yung mali. Kasi sobra na. Yun siya, my dear. Let me see. Ilang beses mo binigyan ng chance sa energy ng Queen of Swords? We have here the energy of the Queen of Wands. And the Queen of Cups. Okay, dito muna sa energy ng Queen of Wands. Nakukuha ko, my dear, na matagal mo na tong gusto tong pagbabago na to. Okay. Ang Queen of Cups, pag pinagsama mo tong Tower at saka Queen of Wands, matagal mo na tong gusto. Yun ang nakukuha. Matagal mo nang gustong gawin tong pagbabago na to, or matagal mo nang gustong sabihin itong mga salita na to. Hindi mo lang alam kung paano mo i-deliver, hindi mo lang alam kung paano mo sasabihin, o hindi mo lang alam kung paano mo gagawin yung pagbo-walk out, yung pagputol, kung ano man yung gagawin mo, my dear, para matapos na kung ano man tong napaka-toxic and nakaka-drain na situation. Ang Queen of Cups is energy of understanding, the King of Swords, and the Six of Pentacles. Okay. I think, my dear, sobra na. Ayaw mo na. I think sobra na. Ayaw mo na kasi King of Swords to. Parang you have enough. You have enough, my dear. Napagod ka ng i-balance, ayusin, okay? Sa maayos na pamamaraan mo naman to gagawin, my dear. Pero there's a tendency, my dear, kasi na alam mo na kung sino yung kadil mo dito, my dear, is hindi niya maiintindihan tong gagawin mo. Okay, ganun kakakitid yung utak ng tao na to. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Or ayaw niya magpatalo, or kahit kailan hindi niya ina-admit na mali siya. Kaya siguro ikaw na lang yung nag-a-adjust hanggang sa umabot na nga sa punto ngayon, my dear, June 22, na ayaw mo na. Pagod ka na at punong-puno ka na. Okay? So, my dear, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 22, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.